Ani na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga taga-suporta sa pamilyang Duterte nagbantay sa balay sa kanhi Pangulo human migula ang impormasyon nga i-raid matud pa kini sa otoridad. Gusto ko makakita sa ko amakan samtang buhi pa. Kaya ako amakan tiguwang na 80 anyos mag-birthday man na karong sa 28. Davao City Mayor Baste Duterte buot makita sa personal ang amahan nga si kanhi Pangulong Duterte samtang buhi. Ilabi pa nga mag-birthday kini karong Marso 28. Barangay Secretary gipusil patay sa kapitan sa Malapatan, Sarangani. 5 anyos nga pag-umangkon sa babay samdan human nadamay. Rider patay human kini napasok sa usa ka SUV nga nag-U-turn sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Sub-Saharan theme sa nagkadayang mall sa Mindanao gikalingawan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagkatapok ang mga taga-suporta sa pamilyang Duterte sa gawas sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Human migula ang impormasyong nakatakda matud pa kining i-raid sa otoridad. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara ni abot sab si Mayor Sebastian Baste Duterte humangin nadawat ang impormasyon. Apan gipaklaro sa Police Regional Office 11 ng Davao City Police Office nga wala matud pay himuon nga pagsilbi og search warrant o pag-raid sa balay sa mga Duterte. Dunay mga abogado sa mga Duterte nga nakapwesto gawas sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dihang gisubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Human nigula ang impormasyon nga plano matud pa nga i-raid kini sa otoridad. Pagkagabi, nag-anam-anam na og pangabot ang mga barangay kapitan ug mga taga-suporta sa pamilyang Duterte. Gani ang ilang silingan, wala na pugngan ang gibati. Musulod pa sila, walay tao diya, wala sila digong tao lang. I-search, kita ilang i-serve diya buwan, set warrant. Ay magtanim na po sila diha. Magtanim na po sila bala. Dili gayud matud pa, pabiyaan ang balay sa kanhi Pangulo. Aron dunay makasaksi, o galing dunay operasyon ang otoridad. 24/7 gyud mi mag-duty diri ang kwan mga tao na mo diri sa balay ni Digong Duterte para aron dili ta masudlan nga lain ang ilang himuon nga lakang. Gani nag-ampo ang mga silingan at tubangan sa balay sa kanhi Pangulo alang sa kaluwasan ni ini. Matagabi na matud pa sila maghalad og pag-ampo. Banda alas 11 sa gabi, naabot si Mayor Baste Duterte sa balay sa iyang amahan. Mabuhay mong tanan! Mabuhay mong tanan! Salamat kaayo. Sobra-sobra na inyong ginapakita. Gusto na ko nga makapahuway mo o mauli mo. Kung unsa man ni dawato na mo ni. Kaya man na mo atubang. Ikibaw man may ako bisag kani karon wa koy sa nila. Politika matud pa ang hinungdan nganong ginainitan silang magpamilya. Hinoon, musunod sila sa balaod ug galing dunagayoy pagsilbi og search warrant ang otoridad. Suod sila, gusto sila mo tanaw ana. Na ko'y respeto sa trabaho sa polis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato nato karon. Nang importante gyud karon nakahibaw ta sa itong mga katungod. Gikahinabi sab sa mayor ang ilang mga abogado, una siya milakaw. Hantod sa naa mo, kani kamo. Musokol gyud hantod sa tumoy ani. Yes! Apan sumala sa kapulisan, walay kamatuuran ang nagkatag nga impormasyon labot sa giingong pagsilbi og search warrant sa balay ni kanhi Pangulong Duterte. Wala pong katotohanan na merong gagawing raid sa bahay ni FPRRD or sa kanyang mga anak. Fake news po ang lumalabas ngayon sa social media. Gipaklaro sab sa Davao Police
nga walay gi-pull out nga police security sa balay sa kanhi Pangulo. Wala gi-pull out, wala gi-recall ang mga PNP personnel nga ato ang gi-deploy sa balay sa atong former president. Nalang sila sa area sir na sa kanto, as per information nato gikan sa atong operation, nara sila sa area. So wala sila mismo doon sa mga tao kay ato lang pong irespeto ang mga tao nga naadinha. Sara, parayon nga nakabantay ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte sa pamilya Duterte dinhi sa gawas sa balay sa kanhi Pangulo sa usa ka subdivision sa Davao City. Samtang ginabantayan sa uban pang mga properties sa mga sakop sa pamilyang Duterte sa syudad. Samtang sa ato nakuha ang impormasyon, naabot na sa The Hague sa the Netherlands si Vice President Sara Duterte. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Nagpadayon ang mga peace rally sa Mindanao agig pagsuporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kung asa libuan ka mga supporter ang nanawagan nga ibalik na siya sa nasod. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita nga napuno sa mga sakyanan ug mga tao kining mga kalsada sa Hulos-Sulub. Kini ang libuan ka mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga nagpahigayon og peace rally. Gani giawag nila ang tanan sa pagsinggit sa ngalan ni Duterte. Sa karatula og banners nga bitbit sa mga supporter atol sa peace rally sa Bungaw, Tawi-Tawi, awhag nila ang pagpauli sa kanhi Pangulo. Dagsa sab ang mga supporter nga misalmot sa gipahigayong peace rally sa Plaza Rizal, Isabela City, Basilan. Sa Molave, Zamboanga del Sur, dungan sab nga nagpasiga og flashlight sa ilang mga cellphone ang libuan ka mga supporter og mikanta alang sa kanhi Pangulo. Sa Davao City, nagpadayon ang matagabi nga prayer rally sa mga taga-suporta sa kanhi Pangulo sa Rizal Park kung asa gipanawagan nga mauli si FPRRD sa Pilipinas. Sa Iligan City, nagmarcha sa kadalanan ang mga taga-suporta sa kanhi Pangulo atol sa usa ka rally. Gani, nagsunog sab sila og hulagway ni Pangulong Bongbong Marcos. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Buot ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga personal nga makita ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga gikusuriya sa International Criminal Court o ICC. Nakatakda na nga moatubang ang kanhi Pangulo sa ICC unyang gabi oras sa Pilipinas. Ano report ni Argil Relator? Sumala ni Mayor Baste, niapas na ang iyang duha ka igsuon sa The Hague sa the Netherlands kung asa gipriso ang ilang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Una na nga gikumpirma sa Office of the Vice President nga anaa na sa The Hague si Vice President Sara Duterte. Buot usab sa mayor nga personal nga makita ang iyang amahan ug masuta ang kahimtang. Gika na matud pa siya sa kauluhan aron asikasuhon ang iyang visa pa Europe. Apan miuli dayon, humanadawat ang impormasyong planong i-raid ang balay sa iyang amahan. Hangtod sa karon, wala pa siya balita sa kahimtang sa iyang amahan. Kaya gusto ko makakita sa ko amahan samtang buhi pa. Kaya ako amahan, tiguwang na 80 anyos, mag-birthday man na karong pitsa 28. Gusto lang na ko makita kung taang naong niya ba. Samtang, basta pag-uli diri, wala na. Simba ko, wala na ba? Expire na. Kaya delicate ang iyang panglawas karon. Sa social media post sa iyang magulang nga si Congressman Paulo Duterte, gipangita niya kang Pangulong Bongbong Marcos, PNP Chief Romel Marbil, AFP Chief of Staff Romeo Browner ug CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III kung asa ang ilang amahan sanglit wala matud pa kini sa ICC. Una na gibutyag ni kanhing Executive Secretary Salvador Medialdea nga wala niya makita ang kanhi Pangulo sa The Hague Penitentiary Institution. Si Attorney Medialdea ang kauban ni FPRRD dihang gidala kini sa The Hague. Sumala sa Philippine Embassy sa The Hague,
Gipahibalo matud pa sa kanhi Pangulo, pinaagi sa tawag nga maayo ang iyang kondisyon. Dugang sa embahada, nagkaistorya na ang kanhi Pangulo ug si Attorney Medialdea pinaagi sab sa tawag. Sumala sa spokesperson sa ICC, ana amatod pa sa detention facility si kanhi Pangulong Duterte. Karong adlaw, March 14 alas 2 sa hapon sa The Hague o alas 8 sa gabi dinhi sa Pilipinas, nakatakda ang first appearance ni kanhi Pangulong Duterte sa ICC. Gipagula sab sa ICC ang sulat sa kanhi Pangulo ngadto sa ICC aron ihanyo nga mahimo niyang counsel si Attorney Medialdea sa ICC proceedings. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Luyo sa mga prayer rally nga ginapaygayon sa Davao Region, gisiguro sa Police Regional Office 11 ang seguridad matag dunay magpahigayon niini. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, kini aron matud pa nga masiguro nila nga malinawon ang pagpahigayon sa maong mga aktibidad. Sukat sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte, pinasikat sa ICC warrant sa reklamong Crimes Against Humanity sa Gunson ang ilusad nga panagtapok og mga prayer rally sa iyang mga taga-suporta sa laing-laing lugar sa nasod. Sa Davao Region, sumala sa Police Regional Office 11, ilaha matud pang girespeto ang katungod sa katawhan sa freedom of expression basta matud pa malinawon kining himuon. Gisiguro usab daw nila ang seguridad atol sa maong mga aktibidad. Nagpo-provide po kami ng area security sa lahat ng mga rallies na ginaganap whole Davao Region. Sumarasaw sa ka-political analyst, posible ang people power o galing mas mugrabe ang emosyon sa mga supporters ni FPRRD apan iyang giawhag ang katawhan nga dili magpadala sa emosyon. Gumikan kung magkagubot, mamahimo kining rason aron mo deklara ang presidente og martial law. Kung makakita ba tayo ng people power in the near future, tingnan muna natin kung masusustain ba itong ganitong feeling, itong ganitong movement, no? Medyo chill lang muna tayo ngayon, no? I know may init yung ulo ng mga tao, no? Kasi let's not give the president the opportunity to declare martial law. Pag nangyari yon, game over na. Samtang giklaro sa Task Force Davao sa GMA Regional TV nga ang nakitang military tank sa Ecoland sa Davao City, normal lang matud pa. Kabahin lang daw kini sa ilang seguridad, dabi pa nga panahon sa selebrasyon sa Araw ng Davao. Ilang gilimod nga kuno may kalabutan kini sa impormasyon nga i-raid ang balay ni FPRRD, butang nga daan ng gipanghimakak sa Police Regional Office 11. Sara, doon na siya nagkatag sa social media nga ana-ana matud pa sa Davao City si Police Major General Nicolas Torre III aron matud pa i-serve ang search warrant. Ato aning giklaro kang Major General Torre ug ang tubag niya kanato, nope. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Good news na sab alang sa mga motorista kay dunay gilaumang subling pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng anaa sa 10 hangtod 40 centavos kada litro ang iubos sa presyo sa gasolina. Samtang 20 kutob 60 centavos kada litro ang ikunhod sa presyo sa diesel ug 30 kutob 60 centavos kada litro ang rollback sa presyo sa kerosene. Kung madayon, kini na ang ikatulong sa gunson nga pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang maong pag-ubos sa presyo sa lana sunod semana gumikan sa posibleng oversupply ug ipaabot nga paghinay sa demand sa lana sa ubang nasod. Mamahimo pa kini mausab base sa resulta sa trading karong adlaw.
Atong Cyril ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban na ato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Usa ka motorcycle rider sa Cagayan de Oro City ang patay. Human nga aksidenteng mibangga sa usa ka SUV nga mi-U-turn sa Kauswagan National Highway. Traffic unit sa Kokpo nanawagan nga musubay gyud sa speed limit sa kadalanan. Ani ang report. Pinaspasay ang rescue operation sa mga personal sa Oro Rescue 911 sa usa ka motorcycle rider nga mibangga sa usa ka SUV sa CM Recto Avenue, Kauswagan National Highway sa Cagayan de Oro City pasado las 9 sa gabi adlong Huwebes. Makita sa video ang palisuray nga pagkuha sa biktima. Lakip motor ni ine nga napasok sa atubangang ligid sa SUV. Dali pa kining nadala sa ospital apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Ang motorcycle rider wala gilayon mailhi human ang aksidente. Sigon sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo nga hilabihang injuries ang nayaguman sa biktima resulta sa pagkabangga rason sa iyang kamatayon. Due to traumatic brain injury. No? So even though nag-helmet siya, ang problema half face raman ni nga helmet, dili siya full face. So mao jud. Nabunal jud siya. Base sa investigasyon, nag-U-turn ang usa ka SUV sa intersection sa mong highway ang hinungdan sa aksidente. Nasayran sab nga posibleng kusog ang padagan sa rider rason nga wala kini naka-brake. No, wala niya nabantayan siguro ang pag-execute sa sakinan. Mao tong nag-collide ang front portion sa motor sa front right portion sa maong sakinan. Temporaryong gikustodiya sa kapulisan ang driver sa SUV. Apan Biyernes sa buntag, human mailhan ang biktima, nagkatagbo na sab ang duha ka partido. Wala na ipahayag ang banay sa biktima, lakip na ang driver. Na sila'y kasabutan nga nahimo. Ang pamilya po sa biktima dili naman po ingon nga willing nga magkaso. Hangyo nila karon sa mga motorista nga batasanon ang pagsunod sa speed limit sa syudad. Kauban si Makoy Simpron, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Priso ang usa ka barangay captain sa Malapatan, Sarangani. Human gipusil patay ang barangay secretary nga stepdaughter sab niini. 5 anyos nga pag-umangkon nga babae angol atol sa pagpamusil. Sumala sa kapulisan, posibleng selos ang motibo sa krimen. Naka-alerto si Efren Mamak. Balhog sa custodial facility sa Malapatan Police ang 49 anyos nga kapitan sa barangay Daan Suyan sa Malapatan, Sarangani. Kini human niini gipusil ang yang 32 anyos nga stepdaughter kinsa secretary sab sa maong barangay. Sumala sa investigasyon, anaa sa usa ka birthday celebration sa usa ka CAFGO member sa maong barangay ang biktima diyang miabot ang kapitan. Pasado alauna sa kadlawon niadtong Huwebes diyang namusil ang kapitan atol sa hitabo. Naigo sa wala nga kamot ang 5 anyos nga babaeng pag-umangkon sab sa kapitan nga anaa sa maong balay niadtong Tungura. Hindi pa ma-establish, no? But nung dumating yung kapitan doon, nakikipag-ando na yung barangay secretary niya, nakikipag-inuman. Doon sa birthday na isang CAFGO. So parang nagsiselos. Siguro, hindi natin masasabi, no? Bilang stepdaughter or kung ano man. Gilayong gidala sa mga residente sa ospital ang barangay secretary ug pag-umangkon niini aron mapatambalan. Apan nakabsan gyapon sa kinabuhi ang maong barangay secretary human ang pipila ka oras gumikan sa mga igo sa bala sa lawas. Samtang padayon nagpaayo sa ospital ang pag-umangkon niini. Hinuon gilayong nadakpan ato sa hot pursuit operation sa kapulisan sa tabang sa mga residente ang kapitan. Matod sa kapulisan, gingong hubog ang kapitan niadtong Tungura. Posible kining magatubang og kasong homicide ug paglapas sa Comelec gun ban kinsa wala pa miluwat og pahayag. Ginasulayan pa sa GMA Original TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Misentro sa mga bugat nga issue o gahom sa Gen Z voters sa eleksyon ang ulahing bahin sa Metro Manila Leg sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. Aning report. Mga bugat nga issue ug hagit kalabot sa eleksyon ang gituki sa kapuso personalities sa mga estudyante gikan sa 17 ka universidad ug kolehiyo sa NCR. Kini sa pagtapos sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series NCR Leg.
Lakip dinhi ang mga problema sa sistema sa eleksyon sa Pilipinas nga gihisgutan sa award-winning documentarist ug GMA Integrated News anchor Atom Araulio. Kung gusto natin makakita ng mga pagbabago, dapat hindi natin tigilan. Huwag tayong umasa sa eleksyon lamang, kundi araw-araw i-exercise natin ang ating karapatan bilang mga mamamayang Pilipino at ipaglaban natin ang mga pagbabago na gusto nating makita. Gihisgutan sab the award-winning documentarist ug broadcast journalist Sandra Aguinaldo ang kalabot sa vote buying ug vote selling. Don't think that this is not about you or this does not affect you. You have to vote wisely and help protect your votes because at the end of the day, kinabukasan nyo yung nakatayag. Base sa data, gipakita sab ni GMA Integrated News Research Senior Manager Karen Mayrina ang gahom sa Gen Z voters sa eleksyon. Kay kini ang ikaduha sa pinakadaghang registered voters nga misunod sa millennials. Pag-evolve sa communications technology ang gipaambit ni GMA News online editor-at-large Howie Severino. I encourage everybody here to have a documentation state of mind. Because when you document something, you are creating resibo. You are creating evidence. Doon na sa higayon ang mga estudyante nga mangutana sa mga speaker. This question is for all speakers. How do you reconcile these two expectations? GMA Masterclass dapat totoo. Ug sa ulahing hugna sa NCR leg sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, nagpasalamat kita sa mga tulungaan nga misalmot sa atong panata karong eleksyon. University, maraming salamat po. Dr. Jose Rizal wrote these words, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. We are hopeful you will try to live up to his words, just as we are hopeful you will join us in upholding an honest and truthful election, and further join us in our fight against misinformation and disinformation. This event is an important venue for providing students with information, knowledge, and inspiration from leaders in various fields. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Usa ka 51 anyos nga lalaki ang samdan human gipusil samtang nagmaneho sa iyang sakyanan sa Davao City. Nakaalerto si Argil Relator. Makita ang mga igok sa bala sa pultahan sa driver's side ni ining SUV. Human gipusil samtang gilatas ang Acacia Street sa usa ka subdivision sa Barangay 76-A Davao City alas 9:15 Huwebes sa buntag. Human ang pagpamusil, nakaabante pa ang 51 anyos nga lalaking biktima nga usasab ka magtutudlo kinsa mo ay nagmaneho sa sakyanan paingon sa buhatan sa Central 911 o didto na kini nagpakitabang. Dili siya diri ni abot lang na siya diri ni Honong kay ang incident area according sa mga witnesses no mga informations dito ni siya sa may corner no dito sa may sa street na diha Acacia Street. Gilayon siyang gidala sa ospital sakay sa ambulansya sa investigasyon sa kapulisan base sa saysay sa saksi. Gisundan matud pa sa usa ka motorsiklong walay plaka ang SUV o bibabag sa agianan. Dayon usa ka laing SUV ang i-overtake. Diin ang sakay niini maoy na musil sa biktima gamit ang gituuhang .45 nga baril. Pila ka buto-buto? Dugang pagpanubay nga pauli na unta ang biktima gikan sa gitambungang aktibidad sa COMELEC ug nakatakdang mutambong sa usa ka barangay hearing labot sa ipasang at niya nga reklamong estafa sa kantidad nga 6 million pesos batok sa laing individual. Samad pinusilan sa likod nga bahin sa lawas ang nahiaguman sa biktima. Ana-ana siya sa luwas nga kahimtang karon sa ospital. Parayon pang ginaila o ginapangita ang mga sospek. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Usa ka 24 anyos nga lady rider sa Cagayan de Oro City nga pauli na unta gikan trabaho ang patay. Human naligsan sa 10-wheeler truck. Driver sa truck giklaro nga anara siya sa saktong lane dihang nahitabo ang aksidente. Ani report. Nagbuyod na og naipit ilawom sa likod nga ligid sa usa ka 10-wheeler truck kining 24 anyos nga lady rider
human nga malabigit sa aksidente sa Purok 7 Upper Puerto, Cagayan de Oro City. Sumala sa Traffic Enforcement Unit sa Cocpo, nahitabo kini pasado las 7 sa gabi adlaw Martes. Base sa investigasyon, ana ang motorsiklo sa inner lane ug maniobra unta sa wala nga direksyon. Samtang ang truck ana sa middle lane. Apan, kalit kuno mibalik ang motor sa tunga, rason nga naigo kini sa truck. Tumoto siya, ibalik siya siyang traveling lane, dito siya naka-encroach na doon sa truck. Motong nadto yun siya na sulod dito sa may digid nga portion. Gisuwayan pa og dala sa ospital ang biktima, apan patay na kini. Human ang hitabo, gilayon mitahan ang driver sa Puerto Police Station. Saysay sa 26 anyos nga driver, diyang nahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, nga layo pa lang nakita na niya nga misignal na pawala ang rider. Busa, nagpabilin lang siya sa middle lane. Nakurat na lang daw siya diyang nakadungog og lagubo sa likod sa truck. Ngay ko sa ilo, sa akong magin niya, atlan mo yun. Mamata ka balogad. Kano sa mabot ang disgrasya. Gikustodiya una sa PNP ang motorsiklo sa biktima, lakip na ang truck. Sumala sa PNP, aduna nay panagsabot tali banay sa biktima o kumpanya sa driver. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Human ang nahimong Sub-Saharan African nga komento sa usa ka political analyst sa kauluhan kalabot sa Mindanao, giagi sa pasiaw sa pipila ka mga mall sa Mindanao ang pagsubay sa nahimong trend. Kung asa ilang gitanyag ang pipila ka mga Sub-Saharan African theme sulod sa ilang mga mall. Ani ang report. Usa ka mabulukon og higanteng estatwa sa usa ka giraffe ang gibida sa usa ka dakong mall sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Nahisubay kini sa Sub-Saharan African theme nga usa sa mga trending topic karon sa social media. Human nag-viral ang usa ka political analyst sa kauluhan kung asa gikumpara niini ang Human Development Index sa Mindanao ngadto sa African region. Ang giraffe nga si Donnie anaa sa sentrong bahin sa mall. Ang ulo ni Ine halos moabot na sa ikatulong andana sa mall. Target sa management nga mahimo kining atraksyon. Sada siya pagkahimo. It means something welcoming the city as it transforms into metropolis. We also wanted it to be really a vibrant addition to the shopping journey. Gani silang social media page, wala sab nagpauwahi ang usa ka mall sa uptown area sa syudad. Gibida sa ilang art exhibit ang pipila ka mga mananap nga daw Sub-Saharan theme gyapon. Adunay usa, mga portrait sa Philippine Eagle, tarsier, giraffe ug uban pa. Sa Davao City, wala sab nagpauwahi ang mall sa Lanang kung asa ilang gibida ang daw Sub-Saharan vibe nga elepante. Nag-throwback sab sa ilang social media ang mall sa Ecoland sa Davao City kung asa ilang gibida kaniadto ang mga tropical Sub-Saharan nga mga unggoy. Sa usa ka mall sa Bahada sa Davao City, gibida sab nila sa social media ang ilang gitawag nga Sub-Saharan branch sa ilang mall kung asa makita ang mga nagkadaiyang mananap palibot sa mall. Lingaw sab ang social media post sa usa ka mall sa Marbel sa Coronadal City, South Cotabato kung asa daw nagkatapok ang nagkadaiyang mananap gawas sa mall. Tuod, daghan man og kalingawan sa social media karon tungod sa trending topic nga Sub-Saharan. Apan ang usagyod sa mga importanteng mensahe ni Ine nga magpabilin kitang kalmado ug ipakita ang mabulokong kultura sa Mindanao nga padayon ang paglambo hasta na ang ekonomiya. Kauban si Jade Gavas, Cyril Chavez,
One Mindanao. Pipila ka mga indigenous children sa Zamboanga City ang gitudluan og ballet. Suot ang ilang mabulukong cultural attire. Anaa sa 50 ka mga indigenous children gikan sa Sama Bajau community sa ang School Mabangka. Usa ka tulungaan nga gitukod sa Taytayan sa Zamboanga City ang gitudluan og pagsayaw og ballet. Kauban sa Ballet Philippines ang Cartwheel Foundation ug Center for Community Extension Services sa ilang Ballet Brigade Mission nga mitubo nga matabangan ang komunidad pinaagi sa pagtudlo og ballet. Ang Sama Bajau elders misalmot sab sa ballet dance sessions nga mamahimo sab nilang health ug fitness routine. Wala sab nagpaulahi ang Sama Bajau tribe sa pagsayaw sa ilang traditional dance nga igal-igal nga sagad ginasayaw matag dunay kasal o espesyal nga okasyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay!